A food delivery rider has stunned the cycling world after shattering a 20-year Philippine record in the men's elite sprint, achieving the feat with just a year of formal training and a self-funded modest bike. No less than the rider himself, Zedric Ivan Honorica, is with us live in the studio. Zedric, maraming salamat and welcome to the Scorecard. I have to shake your hand. Grabe, at just the age of 21, ang laki na ng na-achieve mo sa buhay. Maraming salamat sa oras. Thank you so much po sa pag-imbita dito po. Zedric, pambihirang kwento. Food delivery rider, originally from Marinduque. Yes po. Tapos pumunta ka dito sa Marikina. And then, after being a food delivery rider, eto na, sumaba ka na sa kompetisyon. Yes, Paano ba nagsimula ang lahat? Bali po nung January, this January lang po, nagkaroon po ng power test si Coach Hill. So, ayun po, tinake po namin yung opportunity na yun. And then, maganda po yung naging resultat and na-invite po ako sa Tagaytay. Okay. Now, going back, originally, naikwento mo sa akin before we went live na you're from Marinduque. Yes po. Maaga ka ba nagsimula mag-bike? Mahilig ka na talaga sa bike? Nung bata po talaga ako, mahilig na po ako mag-bike. Pero hindi Okay. lang po talaga ako mabila ng bike. And then, ayun po, gumagawa akong paraan para makapag-bike po. Ayun. Okay. Wala kang ibang sports? May ibang sports din po ako. Ano yung mga linalaro mo as a kid sa Marinduque? Nung bata po sa Marinduque, basketball po talaga. Okay. Ayun po. So parang karamihan sa mga kabataan dito sa Pilipinas, nahilig ka rin sa basketball. Yes, Now, you mentioned also na 2018, doon ka nag-decide na pumunta sa Manila. Tama ba? Yes po. Okay, bakit ka nag-decide? Paano ka nagkaroon ng idea na from Marinduque, pupunta ka dito sa Maynila? So, nung time po kasi na yun, iniwan po kasi kami nung magulang namin. And then, nung napag-isipan ko na po na, kasi kulang na po yung pinapadala sa amin nung time na yun. And then Okay. sabi ko po, sama po ako sa lola ko dito sa Okay. Marikina. Okay. And then, ayun po, pumayag naman po si lola kasi bakasyon po nung time na yan. Sabi ko, trabaho po muna ako para makapag-ipon ako kahit papano. Okay. And then, ayun po, pumayag po si lola. And then, nung malapit na po yung pasukan, sabi ko po, dito na lang din po ako mag-aral. And then po, yung pumayag po siya. Ayun po. Yung lola mo, tiga Marikina. Yes po. Bakit naman umalis yung mga magulang mo for work also? Yes po, sa work po. Kasi pareho na po, sabay po silang nawalan ng trabaho sa probinsya po. Wow, okay. So saan na po sila nag-work? Saan na sila nag-work? Nung time po na yun, nag-work sila sa Pasay po, silang dalawa. Okay. So, ang ending, kayong lahat pumunta sa Manila. Hindi po, ako lang po. Ah, Ako lang po. okay. Naiwan po yung tatlo ko pang kapatid dun sa Marinduque. And then para sila na lang din po yung susuporta ng mga magulang ko. Para parang makakalas ako ng about sa financially po. Okay. So, ibig sabihin, yung mga magulang mo, bumalik pala sa Marinduque after. Hindi na po. Bale, napunta na sila sa Cavite, then kinuha na po yung tatlo. Nasa Cavite na po sila ngayon. Okay. I see. Alright. So, ngayon, food delivery rider ka. Paano mo naman pinasok yung trabahong yon? Nung time po kasi na yun, nung nabili ko po yung pinag-ipunan kong bike, sabi ko gusto ko siyang i-upgrades. Kasi nga po may nakikita ko sa mga Facebook, tas yung mga tropa ko po na nakikita ko, magaganda po talaga yung bikes nila. And then sabi ko, need kong i-upgrade yung bikes ko. And then, ayun po, sabi ko sa sarili ko, try ko mag-Food Panda. And then yung about naman po sa Food Panda, ang kailangan lang naman po is yung teen ID. So, meron po ako. And then, ayun po, tinake ko na po. And at the same time, Zedric, nag-aaral ka, di ba? Yes po. Sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Yes po. Yes po. Okay. And currently, you are, anong year na? Third year college po. Third year college. Ano yung tinitake mo na kurso? BS Entrepreneurship po. Okay. So, talagang business. Yes po, business. Okay. So, eto na. From being a food delivery rider, paano pumasok yung idea sa'yo na eto nga, mag-compete ka? Nung time po kasi na yun, may mga kaibigan po ako na lumalaro na talaga. And then, naaya po nila ako na manood ng laro na yon. And then, sabi ko po sa sarili ko, gusto kong itry. And then, ayun po, after po noon, maganda yung naging performance ko. And then, tinuloy-tuloy ko lang din po. And ayun po, punta na ako. Aware ka ba na mayroong mga competitions? Or just because of your friends, doon mo nalaman na may opportunity pala dyan? Yes po, doon sa kaibigan ko lang po nalaman po. Okay. So, gaano kahirap yung training? Kasi, yun nga, pinag-ipunan mo talaga yung bike mo and then yung parts ng mga iba, mas high-tech kumpara sa'yo. So,
Paano yung training doon? Paano mo na-match yung nagagawa ng ibang mga riders na mas advanced yung gamit sa bike? So, ayun po, pinilit ko na lang po na makipagsabayan ng time na yun. And then, sabi ko po sa sarili ko, sayang po yung opportunity eh. Kumbaga, kailangan po magpasikat sa coach namin. And then, ayun po, maganda po yung naging performance ko. So, 1 year lang talaga? Yes po. As in, 1 year ka lang nag-start mag-compete at Yes po, maging seryoso sa pag-ensayo? Yes po. And then, Tagaytay. Eto na. You broke a 2-decade record from 11 seconds na beat mo 10 point ilan? 10.865 po. 10.865. So, tiga Marikina rin eh, Yes yung po. previous record holder, di ba? Aware ka ba doon sa record na yon or sinabihan ka right after? Nung gabi po na yun, pinag-uusapan po namin ni Kuya Luke, yung isa pa pong representative ng Philippines sa category na yon. And then sabi namin, time to beat namin is yung record talaga ni Kuya John Paul Morales po. And ayun po, aware po kami na yun po yung record po. So, aware na kayo. Yes, And then, naisip mo ba na kaya mo? Or sa practice ba? Ano ba yung oras mo sa practice? Oras ko po sa practice is 11 po talaga. Nag-11 na po. Okay. So, it was possible. Pero, nung na-hit mo yung 10, ano yung dumaan sa isip mo? Nagulat ka ba na ganon, na-beat mo yung 11? Yes po, nagulat po talaga ako. Talagang napa-wow po ako sa sarili ko. And then, ayun po, nung sa mga training po kasi hindi po talaga na-hit yun eh. Kaya yung time na yun po, ayun po. So, ngayon, Zedric, syempre, bumangon na yung pangalan mo with this achievement. Now, may mga nagsusupport na ba sa'yo? Tumutulong na mas pagandahin pa yung bike mo? Because imagine, you had this bike na, as I mentioned earlier, hindi siya gano'n kamahal Yes. kumpara sa iba. Ngayon, may mga tumutulong ba sa'yo na ma-improve pa yung equipment mo? As of now po, si Sir Norman po. Norman Afable. And binigyan na rin po ako ng new coach po para mag-assist po sa akin ngayon. And then, ayun po. So now, Zedric, what is next? Kasi yun na nga, you're the new Philippine record holder. And at age 21, marami ka pang mararating sa buhay, marami pang mga challenges. So ano pa yung mga nakikita mong pwede mong pasukin moving forward? Ayun po, yung goal po talaga is maging part pa rin po ng Philippine team para mas ma-defend ko pa po yung record ko. Kasi marami pong teams ngayon na sure po na tatarget ko yung numbers ko po. Ayun po. Ano yung upcoming tournament? Meron ka na bang schedule for 2026? Nababalita po kasi na magkakaroon ng nationals and then yung about sa SEA Games po. So kung ma-secured ko po yung Philippine team na ano po, is sure po na makapaglaro sa SEA Games. And then yung sa nationals naman po, looking forward po kami. Ayan. So we will be praying for you as a final message bago tayo magtapos dito sa ating episode sa The Scorecard. Zedric, as somebody who started with humble beginnings, ano ang message mo sa any athlete actually, any person na nagsa-struggle, hindi pa gaano klaro yung plano sa buhay, na ma-achieve yung na-achieve mo, na you broke barriers, found an opportunity sa cycling after being a food delivery rider, ano ang message mo sa kanila? So yung magiging message ko po sa kanila is ituloy lang po nila kasi di po natin alam yung hinaharap. And then, ayun po, sa sobrang bilis din po ng panahon, ituloy lang po nila kung ano yung gusto nilang gawin and then mag-pray lang po lagi. Ayun po. So ayan po, Zedric Honorica with us here on The Scorecard. Zedric, maraming salamat for sharing your story and all the best sa mga susunod na pagsubok sa buhay. Thank you po.